So here's the thing. Hi everyone! Kamusta kayong lahat? Sana ay okay kayo. Okay, so today is Wednesday and I decided to do a video here on YouTube because I haven't been cooking. I know I said na mag-upload ako ng mga cooking show, chuchu yung mga niluluto ko. But today I decided na mag-video dahil may ikukwento ko sa inyo. Or it's hindi siya kwento, parang realidad ng life, you know? Because, oh my God, saan ba ako titingin? Ang hirap. So anyway, realidad ng buhay dahil minsan talaga, kasi may mga pangyayari sa mga buhay natin na talagang iniisip natin na, oh, okay, so this is the life inside your box. In saying that, or what I mean by that is that this is your life inside this house. So this house, where your family is living or your friends are living. So, and then the other side of life, is where you actually be living on your own, without your family or without your friends in that house, or not asking your friends help to get that house. You know what I mean? So, I've experienced both of that. And to me, I have experienced a very, very hard life. Coming into New Zealand wasn't really, really easy. It wasn't the easiest way to live, I'd say. So, anyway, nagsimula ako talagang super easy kasi 'di ba may lalaki tayo, may 'di ba yung ex ko may kaya sa buhay, mga ganyan-ganyan, kaya ako nakapunta dito sa New Zealand and so on. But nung naghiwal yung buhay na magaan, na akala ko magaan, walang kaakibat na sakit, pero meron mga love. So may mga sakit talaga tayong nararamdaman, kung hindi man sa financial, sa emotional, kung hindi man sa emotional, physical, 'di ba? 'Di ba? Aminin niyo 'yan, hindi yan ano tawag dito, totoo yan. So hindi yan kasinungalingan. Anyway, nung time na yun na naghiwalay kami ng ex ko, I had to live my life on my own without anyone's help. Imagine niyo yung hirap na pinagdaanan ko na walang pamilya, walang mga kaibigan, meron pala nag-iisa. Yung kaibigan na naging nanay-nanayan ko siya yung pinakauna kong amo dito sa New Zealand na tinuring akong anak. So kung wala yung tao na yon, hindi ko alam kung nasaan ako. So anyway, with her help, 'di ba, nagkaano ako ng apartment, ganyan, nag-boarding ako, ay ano tawag doon? Nag-flatting ako. Flatting means may kasama ka sa ibang bahay, 'di ba? Kwarto lang yung nirerentahan mo. Yun yung mga ginawa ko, and then dalawang trabaho yung ginawa ko, di ba? Kasi magbabayad na ako ng kuryente, magbabayad na ako ng wifi, magbabayad na ako ng Diyos ko. Back then, 10 years ago, 10 years, 8 years ago, 10 years ago talaga. Yeah, 10 years ago, yung binabayaran ko lang sa kwarto noon parang $250. 10 years ago na yun ha. $250 just for a room. Ako ang nagbabayad ng pagkain ko, lahat na yan ng expenses ko, ako na. So, yung 250 na yun, room lang yun, mga loves. Imaginein mo, kung kasama mo yung sa bahay, yung kakilala mo, syempre i-accommodate ka nila kasi kakilala ka or kaibigan ka. Instead na magbabayad ka ng 250, dahil yun yung full amount, 200 na lang yung ibabayad mo with food na yon siguro. Kung ganon yung pag-accommodate nila sa'yo, pag nakikita ka or tinitignan ka nilang pamilya. Ganon yun Pero, kung wala naman, kung wala kang kaibigang kasama, ikaw lang mag-isa, nakipag-flatting ka, or nagrenta ka ng bahay, sa'yo yun. It's your own expenses, mga love. So, makikita mo yung realidad ng buhay at pagkakaiba ng buhay na may mga kaibigan kang kasama sa bahay or pamilya na kasama sa bahay. Nagigets nyo? Kasi, at the moment kasi, sobrang hirap ng buhay. Dito kasi sa New Zealand, mga love, sobrang hirap. Kasi, how do I say it? Ang mahal. Ang mahal ng mga bilihin, ang mahal ng renta ng bahay, ang mahal na ng kuryente, lalo na kapag winter, my God, ang mahal ng kuryente natin. Tapos yung wifi natin tumataas din, although yung mga ganyan is monthly naman yung bayad. So, makakasave ka pa rin. So, depende na din kung may work ka. So, kung wala kang work dahil may sakit ka, kagaya ko, naku, napakahirap, mga loves. Depende na din yun kung may asawa ka, may mga anak ka, or single mom ka na. Mas mahirap yun kung single mom tayo. Pero in a way na, dahil syempre wala tayong katuwang na mag-alaga ng mga bata, mga ganyan-ganyan. Pero, financially, medyo ka naman, mga loves. Kasi, yung gobyerno naman dito is tutulungan ka as much as they can. 'Di ba? Kapag single mom ka, alam nating lahat 'yan. Dito sa mga nakaranas na dito sa New Zealand, alam nyo 'yan. So, yun yung sinasabi ko na you have to differentiate. Big word. You have to differentiate the difference of you living with your friends at your friend's house and living in a house with someone you don't know. Kasi, yung
people na yon or yung may-ari ng bahay na yun na hindi mo kilala, i-charge kayo ng full. Yung friend mo na may-ari ng bahay na pwede kang tumira doon, i-accommodate kayo. Magkaiba yun mga loves. Yung i-accommodate ka as a family. I-charge ka, pero hindi yung full amount. Less. Tapos, minsan kasama pa yung food. So, in a real in a real world, you have to be responsible and you have to know. And sometimes, you have to really advocate for yourself eh. Kasi, kung wala ka talaga like me, when everything fell apart in my life back years ago, wala akong someone to help me. I was on my own. I had to really work hard for me to pay for my own bills. 'Di ba? Imagine niyo 'yon. Pero kasi back then wala naman akong anak, so hindi ko alam na pwede pa lang. Back then wala akong alam about sa government help and stuff. Wala akong alam back then. So hindi talaga ako doon nang hingi ng tulong sa gobyerno. Pero kasi iba na ngayon eh. Ngayon kasi na may mga anak na ako, nalalaman ko na yung mga ins and outs, yung mga bagay-bagay na mga dapat mong malaman kasi may mga anak ka, may mga ganyan. So, 'di ba? Kailangan mo 'yon maranasan sa buhay mo na you need to really get out of that box to be able for you to experience or understand the real world life outside that box. Kasi kung nandun ka lang sa box mo na yun, dito lang ako, I will stay here kasi dito mura, or dito libre na yung pagkain, or dito, pero hindi mo nakikita yung outside the box, there's more opportunities, there's more life out there than you just sticking there because you don't want the change, kasi mahal sa labas. Yung mga ganon, di ba? So, I think, mga loves, kailangan nating matuto sa buhay natin, advocate ourselves in saying that, again, you can advocate yourself and in any situation or any way, like, ipaglaban mo yung karapatan mo, ganon. So, hindi ako galit, sinasabi ko lang. Ipaglaban mo yung karapatan mo dahil yun naman ang dapat eh. Kasi kung hindi mo yun ipaglalaban ang karapatan mo, sino ang makikipaglaban para sa'yo? Kasi nga wala ka eh. You have no one. So, paano? Anyway, mga loves, yun lang. And, we will cut this, story. I don't think it's a story, but also, I hope you learn something for the, in this video na hindi, 'di ba, sa buhay natin kailangan talaga nating makita yung realidad ng buhay or malaman yung realidad ng buhay dahil hindi lahat anak ng contractors. Joke lang. Hindi ba? So, next video natin mga loves ay ko naman yung experience ko bilang nanay and bilang may sakit na nanay na walang trabaho. Paano ako nabubuhay? Paano nga ba ang buhay ng isang Celia dito sa New Zealand na walang trabaho 5 years na? 'Di ba? Paano ako bili ng mga kailangan at mga gusto ko? Paano ko nakakain yung mga gusto ko kahit wala akong trabaho? Paano ako nakakauwi or nakakatulong sa pamilya ko kahit wala akong trabaho? It's all about managing your finances. See you next video. Thank you. Bye!